Ano na nga ba ang nangyari kay Ben Simmons? Bakit wala ng NBA teams ang kumuha neto ngayon? Nagresulta na ba ang kanyang ugali na ayaw mag-improve sa shooting? Nagketo totoo na ba ang sinabi ni Kobe Bryant noon na mawawala ito sa NBA kung hindi mag-develop ang shooting at jumpers neto? Masasabi nating sa kasalukuyan, nagkatotoo ang babala ni Kobe Bryant tungkol kay Ben Simmons. Noong una, si Simmons ay isa sa mga pinaka-promising na batang manlalaro sa NBA, isang 6 feet 10 inches point guard na may pambihirang court vision, bilis, at depensa. Ngunit habang lumipas ang mga taon, hindi niya na-develop ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng modernong basketball, ang jump shot. Tulad ng sinabi ni Kobe, madaling laro ito para sa kanya ngayon, pero kapag nag-evolve na ang mga kalaban at nawala ang physical advantage niya, mahihirapan siya, at yun nga ang nangyari. Pagkatapos ng ilang magagandang season sa Philadelphia 76ers, nagsimulang lumala ang sitwasyon ni Simmons noong 2021 NBA Playoffs. Sa Game 7 laban sa Atlanta Hawks, pinili niyang ipasa ang bola sa halip na ilayop o i-dunk sa ilalim ng ring dahil takot siyang ma-foul at papunta sa free throw line. Mula noon, nagbago ang perception sa kanya, maraming nagsabi na nawalan siya ng kumpiyansa at hindi na siya mentally handa para sa pressure ng NBA. Nag-umpisa rin ang tensyon sa pagitan niya at ng Sixers management. Sumunod na season, tumanggi siyang maglaro sa Philadelphia at sinabi ng kampo niya na siya ay nakararanas ng mental health issues. Kalaunan, na-trade siya sa Brooklyn Nets kapalit ni James Harden. Maraming umaasa na makakabangon siya roon, ngunit hindi pa rin bumalik ang dating anyo ni Simmons. Hirap siyang umiskor, bihira pa rin siyang tumira mula sa mid-range o tres, at ang kumpiyansa niya ay tila tuluyang nawala. Habang tumatagal, lumalabas na ang mga injury issues, partikular sa likod at tuhod. Halos hindi siya nakakapaglaro ng buong season, at kapag naglalaro naman, limitado ang kanyang minutes at impact. Dahil dito, maraming NBA teams ang nawalan ng tiwala. Sa modernong NBA kung saan halos lahat ng positions ay kailangang marunong tumira sa labas, mahirap bigyan ng malaking role ang isang manlalarong walang shooting threat. Bukod sa mga pisikal na problema, malaking bahagi rin ng pagbagsak ni Simmons ay ang mental at attitude concerns. Maraming analysts ang nagsabing kulang siya sa drive o disiplina para baguhin ang laro niya. Sa kabaligtaran, makikita mo ang mga kapwa niyang manlalaro tulad ni Giannis Antetokounmpo at Kawhi Leonard na nagsikap pagbutihin ang shooting nila at nagbunga iyon ng championships. Si Simmons, sa halip, tila nanatili sa parehong antas. Ngayon, sa 2025, halos wala ng NBA team na interesado pa sa kanya. Maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataon bilang bench player o training camp invitee, ngunit malabo na siyang bumalik bilang all-star o franchise cornerstone. Ang dating potensyal na next LeBron ay naging paalala na hindi sapat ang talento kung walang pagsisikap at humility para matuto. Tama si Kobe Bryant noon. Ang hindi pag-develop ng jump shot at ang kakulangan sa determinasyon ni Ben Simmons ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa halip na maging isa sa mga mukha ng liga, siya ngayon ay simbolo ng nasayang na potensyal, isang leksyon para sa mga batang atleta na ang talento ay panimula lamang, ngunit ang dedikasyon sa pag-improve ang tunay na magtatagal. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may ilan pa ring umaasa na makakabalik si Ben Simmons kung magbabago ang kanyang mindset. Ang basketball world ay mahilig sa mga comeback stories at kung sakaling mahanap niya muli ang kumpiyansa at dedikasyon, posible pa rin siyang makabalik sa NBA. Kailangan lamang niya ng tamang sistema, coach, at kapaligiran na susuporta sa kanyang mental recovery at technical development. Hindi mawawala ang kanyang natural na talento, ang kanyang height, passing ability, at defensive instinct ay nariyan pa rin. Ang tanong ay kung handa pa ba siyang magsimula muli mula sa ibaba at tanggapin na kailangan niyang baguhin ang kanyang laro. Kung gagawin niya ito, maaaring maging inspirasyon siya sa mga manlalaro na bumabangon mula sa kabiguan. Ngunit kung mananatili siya sa parehong mindset, mananatiling totoo ang babala ni Kobe na ang talento ay pansamantala, ngunit ang disiplina ang nagbibigay ng tunay na tagumpay.